kapatid sa ating pananampalataya. Sa ating Panginoong Jesucristo, naway na sa mabuting kalagayan po ang bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy nga magpapalakasan sa salita ng Diyos, no? Naway ito'y magsilbing aral at magsilbing nagpapalakas sa atin habang tayo ay nabubuhay. Nandito naman po tayo sa ating daily devotion, mga kapatid. Ang passage po natin sa umaga ito ay matatagpuan sa Mateo 12:33 hanggang 37. Sabi dito, mga kapatid, ang title po dito ay Sa Bunga Nakikilala. Sinabi ninyo mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. 34. Lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. 36. Tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. 37. Pawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. No? Dito po natin makikita, mga kapatid, kung anong gusto ipaalam ng ating Panginoon Jesucristo dito. Kasi kung titingnan po natin sa mga naunang mga verses, no, pinaratangan po ang ating Panginoon Jesucristo ng mga Parisiyo nga nagpapagaling ang ating Panginoon Jesucristo, nagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, no? Kaya dito natin makikita, kumbaga hindi naman siya direct nga tinuligsa niya ang mga Parisiyo dito, pero talagang dito po natin makikita nga sabi nga sa 34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makapagsabi ng mabuting bagay gayong kayo'y masasama, no? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig, no? Dito po natin makikita, no? Bilang mga Kristiyano, no? Bilang mga mananampalataya, no, mag-ingat po tayo sa ating mga bibig, no? Huwag po tayong tumulad sa mga taong ito, no? Na hinahanapan ng butas ang ating Panginoon Jesucristo. Bilang mga mananampalataya po, no? Huwag po natin hanapan ng butas ang ating kapwa mananampalataya, no? Dito po natin, gusto ng ating Panginoon Jesucristo na ipakita po natin, nga ipakilala po natin ating sarili, nga mananampalataya tayo sa pamagitan ng mabuting bagay na mga sinasabi natin sa ating mga bibig, lumalabas sa ating bibig sa kapwa natin mananampalataya, no? Kasi alam naman natin, no, hindi natin kayang gayahin mga ginagawa ng mga taong ito, no? Walang karapatan sa atin bilang mga mananampalataya ang mga nitong mga salita na hindi kaya-aya sa mata ng Diyos. Kung sabi nga sa 36, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya, no? Ayaw po na ng Panginoon na mahusgahan po tayo sa ating mga sinasabi. Sabi nga sa 37, pawalang sala ka o paparusahan ka batay sa iyong mga salita, no? Ingat po tayo bilang mga mananampalataya, nawa mabuti po ang lumalabas sa ating bibig, no? Bagamat minsan sumasablay tayo, kaya lagi po nating kuwan sa ating Panginoon nga nawa speak blessing po tayo sa ating mga kapwa kapatiran o sa ibang tao kahit na hindi kapatiran, no? Kaya minsan, lalo na sa Pilipinas, napakaraming mga isyu, no? Bilang mga mananampalataya na apektuhan din tayo sa mga sitwasyon, pero nawa hindi ito magsilbing kumbaga excuses, no, sa atin na makapagsalita tayo lalo laban sa ating gobyerno, no? Kaya minsan na pag minumuni-muni natin, tayo bumabalik sa Panginoon, Lord, patawad nga hindi ko karapat dapat nga magsalita ng mga ganung bagay. Kaya bilang mga mananampalataya, nawa ito'y masilbing aral sa atin. Kaya mga kapatid, purihin po natin ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Huwag po natin gayahin ang mga Parisiyo, huwag po natin gayahin ang mga hindi mananampalataya, no? Bilang mga mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, speak blessing po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Diyos na lumikha ng langit at lupa.
Yan lang po. God bless kapatid.